Akin na. Maraming salamat din. Ini-spoil ka talaga niya. Hello? President's office? Oh, Nicolas, ikaw pala. Hi, Betty. Akala ko ba magbi-business breakfast tayong dalawa ngayon, ha? Sorry, Nicolas. Kailangan kong pumasok na maaga dito sa opisina. O, anong balita? Nakausap mo ba kagabi attorney? Oo, Betty. Sinabi ko na sa kanya na kasalukuyan pa tayong nakikipag-usap sa Ikomoda at wala pa rin napapagkasunduan gaya ng bilis mo. Nagalit pa siya doon sa sinabi mo. Oo, medyo. Pero sandali lang dahil lasing na kami kagabi. Hi, Betty. Akala ko nga pagising ko ngayong umaga, wala na akong atay. Talaga napakarami ng nainom ko kagabi. Ibig mong sabihin, nakipag-inuman ka pa sa kanila kagabi, ha? Oo, Betty. Pero kailangan ko kasing gawin yon. Hindi naman kasi ako katulad mo na malakas ang convincing power. Mahina ang loob ko. Alam mo naman yun, di ba? At saka, hindi ako marunong tumanggi. Nawawala kasi sa diksyonaryo kong salitang tanggi. Kapag may nakita ka nga dyan, padalan mo ako dito, ha? Ang lakas talaga ng hangover ko. At alam mo kung sino nagasikaso sa akin? Ang mama mo. Pero ayoko na itong mangyari ulit. Ayoko nang makikipag-inuman ka kina Attorney Sanchez, maliwanag ba? Pero Betty, tandaan mo, anumang oras mula ngayon, ay pupuntahan ka ni attorney para kunin yung ilang milyong pisong pinangako mo. Meron na ba tayo nun? Betty, mahirap hanapin ganun kalaking pera. Maliban na lang magdedeposito ang ikomoda ng pera sa Bangko Montreal sa pangalan natin para may makuha tayo. Pero anong gagawin ko, Nicolas? Kailangan merong mag-down muna para malagyan ng pondo yung bangko at nang makakuha ng pera para sa payroll. Pero kahit pa paano naman, unti-unti ko rin napupunan yun, Nicolas. Kumukuha ko ng pera sa petty cash para maideposito lang doon sa bangko. Hindi magtatagal, makakumpleto na natin yung bayad. Okay, boss. Sinabi mo eh. Pero Betty, pwede bang tawagan mo naman si Mr. Becerra ng Bangko Montreal? Paliwanagan mo, para lumamig-lamig naman yung ulo niya ng konti. Bigyan mo siya ng tentative date kung kailan kayo makakabayad para naman hindi kayo masira dahil kung hindi patay. Oo, sige, kakausapin ko siya. Sige na, bye. Ay, Sir Armando, tumawag po si Nicolas. Pinakiusapan na raw po niya kagabi yung attorney na i-hold muna yung embargo dahil hindi pa raw tayo nagkakasundo. Pero kailangan po natin solusyonan yung problema sa Bangko Montreal. Kung gusto niyo po, sir, tatawagan ko na lang po si Mr. Becerra para bigyan tayo ng tentative date kung kailan tayo makakabuo ng bayad at susubukan ko na rin pong makakuha ng kapital para masimulan na po yung production Okay. natin. Titingnan ko na rin kung magkano pa makukolekta natin sa mga kliyente. Betty, pumunta kay Marcela at alamin mo kung anong naging ng sales natin. Kay Mama Marcela? Oo, siya in charge sa sales. May problema ba? Wala. Wala po, sir. Excuse me po. Okay, Mr. President. Narinig niyo naman siguro ang pag-uusap nila ngayon. Kinakaibigan na ni Nicolas ang abogado kaya kumilos ka na. Ihanda mo na ang sarili mo ngayong gabi. Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy fuerte, que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es como yo. Si charlo con Luz, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se pican si yo, o si fui. Se dicen muchas cosas, más que el punto no interesa, porque pierden la cabeza.